Pakinggan naman ho natin itong interview ni Senator Erwin Tulfo sa News 5. Let's go. Pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun, baka tatalbog lang mo yung palakol. Pero that's just my opinion, no? Hindi naman ako Minority Bloc, nanawagan po para nga po mag-resign na si Senate President Alan Peter Cayetano. SP Alan, with all due respect, no, magmula ho nang kayo ho'y maupo bilang Senate President ng Senado, ay wala na ho, parang naging katawa-tawa na ho ang Senado. With all due respect lang ho, no, para naman ho, yung mga mas importante pang talakayin at pag-usapan ay magtuloy-tuloy ho, ano ho, kasi hindi naman ho kayo naglilingkod kay Senator Jinggoy. Hindi naman ho kayo naglilingkod lang kay Senator Bato, naglilingkod ho kayo bilang senador para sa sambayan ng Pilipino. Pakinggan po natin ang Minority Bloc sa panguna po ni Senator Erwin Tulfo. Abandonment of responsibility, the dereliction of duty, and Abandonment of responsibility. Ayan po, actually, kung matatandaan po ninyo, nung naging House Speaker po, si Senator Alan Peter Cayetano, nangyari din po yan eh. 'Di ba? Yung kay Lord Velasco, yung term sharing nila, pinadlock po ang Kongreso. Pinatayan din po ng aircon, pinatayan ng wifi. Tapos, ano to, coincidence lang na nangyari din sa Senado? Ganito? Di ba ho? Tapos sasabihin nyo pa ngayon, kaya nag-walk out yung mga minority senators kasi ayaw nila na magbotohan kami. Sir, di ba ho? Tama naman ho yung sinasabi nila, Senator Alan. Bakit po? Kasi gusto nyo ho, baguhin yung rules. Gusto nyo ho, baguhin yung rules na wala pong nangyayaring debate, walang nangyayaring diskusyon, botohan agad. Hindi naman po ganun eh. Di ba ho? Kahit sino, kahit grade 1 ho, tanungin ninyo, alam ho namin, di ba ho, ang proseso ng Senado. Okay. Ano ka? Nagdi-disagree ka? Okay, let's vote. Ganun ba? Hindi naman ho ganun eh. Senator Alan naman, kung may natitira pa ho kayong concern sa Senado, sa dignidad ng Senado, utang na loob ho, kung hindi nyo ho kayang gampanan ng inyong tungkulin, ay tama ho sila, ang Minority Bloc. Di ba ho? Ay mag-resign na lang ho kayo. disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to leave. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. Okay, so yun pala, you may postpone, pero you need to inform the majority leader and the minority leader, which is hindi naman nangyari. Di ba ho? So, violation po ito of the Senate rule. Ano na ang gagawin na lamang natin dito, Senate President Alan Cayetano? Bakit ho ganito? Ba't ho nung sa Kongreso nangyari din ganyan? Ngayon ho, kayo ho ang Senate President sa Senado, tingnan nyo, nagmukhang circus ho ang Senado, sir. Di ba nagmukhang katawa-tawa ang Senado ngayon? With all due respect, since maupo po kayo, nung nagkudita kayo, palitan nyo si SP Tito Soto, sasabihin nyo, hindi ko naman nililigaw yung mga senador, pero nakuha ko boto nila. Then later on, mismong nadulas si Senator Bato, si Senator Robin Padilla, na kayo pala nasa likod ng kudita sa Senado. Nakinausap nyo sila na meron na ikakat tayong numero. Sino dadating? Dadating si Bato. Di ba? Para palitan nyo ang liderato ni Senate President Tito Soto. Ngayon, anong nangyari? Di ba yung putukan sa Senado na after investigation natuklasan ng forensic? Di ba? Wala naman, the Senate is not under attack. Yung mga pagputok most of the gunshots is ginawa po ng mga taga-Senado, yung ng USAA. Yung unang putok kay Aplaska. The rest of the shots nanggaling ho dyan sa loob ng Senado. You're not under attack. Bakit yun ang pinalabas mo? Without investigation, yun ang pinalabas nyo. Tapos nagagalit kayo. Di ba? That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people. Exactly. Actually, not only to the institution, but to the Filipino people. Di ba? Sino ho bang boss nyo? Di ba ho, ang taong bayan? Ang taong bayan ho ang nagpapasweldo ho sa inyo. So, pwede po ba maging professional kayo, disregard nyo yung mga personal interest, political interest, at maglingkod ho kayo sa taong bayan? SP Alan. Nakakahiya ho, maging Pilipino ngayon na ganyan ho nangyayari sa ating Senado. Di ba ho? Senate President Alan Peter Cayetano should resign as he has shown that he cannot function as the leader of the Senate anymore. Well, actually, matagal ko nang inaantay na talagang makanti lang itong mga Tulfo. Talagang ito, alam ko, mangunguna yung mga yan. And I think this is the perfect opportunity, no? For them to stand up
for the dignity of the Senate. So, palakpakan nyo ho ito, Senator Erwin Tulfo. Mas kito, si Senator Raffy Tulfo na hinamon si SP Alan, magpakita ka bukas kung hindi duwag ka. Di ba? Ano na ho ngayon, SP Alan? Parang nakahanap ho ka yata kayo ng katapat ngayon, ano? Dati ho kasi, di ba, yung history din ni Senator Alan eh. Di ba, talagang posigido siya, mga ano talaga siya. Kaya lang, yung mga inaaway ho niya kasi noon, talagang medyo hindi ho lumalaban. Oho. Di ba, talagang lumalaban lang sa kanya noon, si Trillanes. Ngayon ho, na marami ho siyang katapat. Di ba ho? Tsaka, ang mali ho dito, sa totoo lang Senator Alan, hindi po mangmang ang taong bayan. Alam po namin, nakikita po namin, marunong po kaming magbasa ng sitwasyon. Alam mo yung mali na, kasinungalingan na, di ba? Gagawin, itatry mong i-twist para magmukhang tama sa paningin ng iba. Hindi ho kami mangmang. Di ba ho? Utang na loob, kung kayo ho may concern pa sa Senado, bumaba ho kayo bilang Senate President. That is our joint statement of the SB11, the minority. That was Sir, nag-attempt po ba kayo na kontakin si SP? Or kahit sino sa majority? Secretary. Sir, ano expectation tomorrow? Magkakaroon pa ba ng session o wala na? We'll be here because it's our duty. And we appeal to all our colleagues. They should attend session. It is their duty. Yes. Binabayaran tayo ng taong bayan para magtrabaho, para mag-legislate. Hindi para mag-absent lamang at magbulakbol. Ayun. Session day na bukas. Para po Tama naman. Every day. Tama naman, binabayaran tayo para maglingkod sa bayan, hindi para magbulakbol. Di ba ho, nasimulan na nga ng katagal na panahon ni Senator Bato na hindi pumasok pero sumusweldo Tapos kayong lahat gagawin nyo yan, nako. Wag naman ho gano'n. Hanggang naman ho natin ito interview ni Senator Erwin Tulfo sa News 5. Let's go. Pwede siguro, pero sa tingin ko lalo kay Senator Alan Cayetano, palakulin mo man yung mukha nun baka tatalbog lang mo yung palakol. Kaya that's just my opinion, Hindi naman ako Grabe yan kahit palakulin daw yung mukha ni SP Cayetano, parang magbabounce back lang yung palakol. Parang alam ko na ibig sabihin ni Senator Erwin doon Parang medyo may makapala. Okay. Susan, sorry po. Pardon my French, pero yung sinasabi ko, sa sobrang kapal na unang mukha niya, ayaw niya mag-attend 2 days na ang nagsasuffer po yung taong bayan. That is the problem here. Kaya nga po, panawagan ko sa kanya, and I'm sure he's watching, and I'm sure magla-live na naman siya mamaya dahil vlogger na. I'm sure magla-live na. Yun na nga SP Alan. Bakit ho sa pagla-live? May time ho kayo. Bakit pagdating ho sa session sa Senado, wala ho kayo? Senator Alan, magsilbi ho kayo sa bansa. Po yata si Senator Cayetano, SP Cayetano, parang awa mo na pumasok ka na bukas, 10 ng iyong mga kasamaan para magkaroon po tayo ng quorum. Bago man lamang tayo magsinigil, ipakita po natin sa mga kababayan natin na mga senador tayo, professionals po tayo, wala po tayong ika nga tinatago, hindi po tayo nagtatrabaho dito para sa ating mga sarili, para sa pamilya, para sa business interest ng ating pamilya, para sa grupo, political party, o para sa isang tao. So we are here to work for the entire nation. Diba? Kahit na po ikaw ay Duterte supporter, Marcos supporter, kung wala kang sinusuporta, magtrabaho po tayo. Exactly, regardless of your political color. Kasi hindi ka naman nagsisilbi kay Duterte, hindi ka din nagsisilbi kay Pangulong BBM, nagsisilbi ka sa mga Pilipino. Di ba? Senator Alan, come on. Di ba? Parang ngayon parang ang hirap, di ba? Sabihin, oy, taga-Tagig pa naman ako. Di ba? You're also representing Tagig, Senator Alan. Please. Di ba? Ito na ho, si Senator Erwin Tulfo na ho nagsasabi, hindi niya po, di ba? Totoo yung sinasabi niya. Di ba? Bakit ito? Nakakaya na ho. Yung ibang bansa ho, nanonood ho sa atin yan. Di ba? Hindi ho ba kayo nahihiya? Pagtatawanan tayo ng ibang bansa, na ganyan na nangyayari sa Senado. Nagtatakbo na si Senator Bato, pinotektahan nyo pa. Tapos, pinatakas nyo pa. Kaya ho nasigawan kayo ni Sec. John Vic kahapon Di ba? Tinatry nyo din protektahan si Sen. Jinggoy. Well, you lost that privilege when Bato escaped. Totoo naman Di ba? Oh my goodness. Nukalang batas, let us pass laws for the good of everyone. Tungkol naman doon sa Senate Blue Ribbon Subcommittee, sabi ni SP Cayetano, tuloy na tuloy ang pagdinig nila kahit wala pang minority representation. Pero pwede raw dumalo ang minority bloc doon. Ano po ang inyong reaksyon dito?
Wala po kaming pakialam doon, hindi gusto ho niya. Sige po, hindi po namin haharangin. Kung Exactly. gusto nila magkaroon Ayun ng nga eh. Alam mo, ang nagsasabi lang na haharangin nyo, na si SP Cayetano, wala namang umaharang dun eh. Di ba? Wala namang umaharang dun. Sino ba nagsasabing may haharang dun? Siya din. Parang gumagawa siya ng sarili niyang multo. hearing po, subcommittee, yung Blue Ribbon, okay lang po yun. Napuna lang po kasi namin na bago ka magkaroon ng subcommittee, dapat po muna, i-create mo muna yung committee. Hindi pa nakikreate po yung mother committee. Well, na-create na nga si Senador Pia Cayetano nga po. Again, mga kaibigan, kayo po, ano po ang pananaw nyo dito, mga kaibigan? Comment down below. Sa tingin nyo po ba ay tama lang po yung panawagan nila Senator Erwin Tulfo na mag-resign na ho si Senate President Alan Peter Cayetano dahil dito sa sunod-sunod na kahihiyan na nangyayari ho dito sa Senado, mga kaibigan. Ako po si Silver Voice TV. Let us all hope na maayos na po itong lahat. Let us all hope na bumaba na po yung dapat bumaba at maupo po yung karapat-dapat na maging Senate President. Hindi para sa politikong sinisilbihan nila, kundi para sa ating mga Pilipino. Ako po si Silver Voice TV. Magandang gabi po sa inyo lahat.